Una sa lahat, barilan at saksakan sa mga pampublikong sasakyan. Sa Davao del Norte, sa pulsa video kung paano binaril sa ulo ang isang pasahero ng bus. Sa Cotabato naman, isang pulis ang namaril ng sekyu sa loob din ng bus. Habang sa Cebu, pinagsasaksak naman sa isang modern jeep ang isang babae ng sarili niyang mister. Ang buong detalye ng kabi-kabilang krimen na yan, abangan. Ngayong ika-30 araw ng Disyembre taong 2024. 2025 national budget pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit 194 billion pesos na bahagi ng panukalang pondo hindi lumusot. Sa pulsa video, lalaking nagpaputok ng ipinagbabawal na whistle bomb naputulan ng 3 daliri. Ito ang isa pang bawal. Nagtitinda ng boga online, tinbog sa isang gasolinahan. May pulis kami. Cybercrime kami. Pinagmukha pang armas ng militar. News 5 Exclusive. Kalsada sa Quiapo, nasaksakan daw ng dulas, inuulan ng reklamo dahil sa dami ng nadidisgrasya. Nasa Baguio na ba lahat? Mga residente, dumadaing na sa perwisyong traffic na dulot ng pagdagsa ng mga turista. Kaanap ng mga nasawi sa malagim na plane crash sa South Korea, nabalot ng dalamhati at matinding galit sa nangyaring trahedya. 93% ng mga Pinoy tiwala sa TV5 sa paghatid ng balita at impormasyon base sa survey ng Okta Research. At eto na nga, The Kingdom humakot ng award at patuloy ang pamamayagpag sa takilya. Ipapalabas na rin abroad. Patay ang isang negosyante matapos barilin sa ulo sa loob ng pampasaherong bus sa Davao del Norte. Ang dalawang sospek tinutugis na sa tulong ng kuha ng CCTV sa loob ng bus. Nasa frontline balitang yan si Bril Montalvo, exclusive. Sa kuha ng CCTV na ito, makikitang puno ng pasahero ang bus na ito habang binabagtas ang National Highway sa bayan ng Carmen sa Davao del Norte nitong Sabado ng hapon. Biglang tumayo ang nakasombrerong lalaki sa likuran ng bus at binaril ang pasaherong nasa harap niya. Nagulat ang mga pasaherong nagyukuan matapos ang pamamaril. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang unti-unting pagtumba ng pasaherong binaril. Kinuha pa ng gunman ang sling bag ng biktima. Pagkahinto ng bus, unang bumaba ang kasabwat ng suspect na may dala ring baril. Sa taranta ng mga pasahero, nagkatulakan na sila makababa lang ng bus. Ang gunman naman, kalmado lang na bumaba kahit may mga talsik pa ng dugo sa damit. Kinilala ang biktimang si Jacob Arroyo, isang negosyante mula sa San Juan City. Dinala pa siya sa ospital pero idiniklara ding dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Matapos ang krimen, agad huminto ang bus saka bumaba ang mga sospek. Pinara pa nila ang isang nakamotor na sibilyan at ito na ang kanilang sinakyan para tumakas. Base sa investigasyon, minanmanana ng mga sospek ang biktima bago pa man ang krimen. Posible raw mga miyembro ng Gun for Hire ang mga ito. Napag-isip-isipan namin na baka yung motibo nito is business related po. Yun yung pero lahat ng anggulo tinitingnan natin. Ang driver naman ng bus na trauma sa nangyari. Tinutukan din kasi siya ng baril ng kasabwat ng suspect. Tinutukan ako ng baril ng isang suspect at sinabing pahintuin ang bus. 20 meters pa bago ako nakahinto matapos ang pamamaril. Patuloy ang backtracking sa mga CCTV sa lugar para matunton ang mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Dead on the spot ang isang sekyu na binaril ng pulis sa loob din ng isang bus sa Cotabato. Tila hindi pa nakontento ang pulis at pinagbabaril din ang 2 kabaro na nadatnan niya sa checkpoint. Nagbabalik si Bril Montalvo. Nakasubsob, duguan
at wala ng buhay ang lalaking ito sa loob ng pampasaherong bus sa Makilala North, Cotabato. Sabado na madaling araw, binaril sa ulo ang biktima na si Reynaldo Bigno Jr., isang security guard. Ang suspect sa krimen, kapwa niya pasahero na isang pulis. Galing daw Kidapawan City ang suspect na si Police Corporal Alfred Sabas na nakadestino sa General Santos City Police. Kasama niya noon ang live-in partner para mamasyal. Ang biktimang si Q na si Bigno sa bahagi ng Makilala sumakay ng bus at papasok na sana sa trabaho sa Davao City. Matapos ang ilang minuto, binaril na ni Sabas si Bigno sa ulo. Titikita na sana ng konduktor ang security guard na nakaupo dito sa bahaging ito sa likuran ng driver nang biglang tumayo ang suspect doon sa ika-6 na upuan ng bus at binaril ang biktima. Pagkabaril ni Sabas, nilapitan niya ang driver ng bus at inutusang dumiretso lang sa pagmamaneho. Pagdating sa checkpoint sa Magsaysay, Davao del Sur, huminto ang bus at bumaba ang suspect. Nagpakilala siyang pulis sa mga kabaro. At saka binaril din ang 2 pulis na nasa checkpoint. Pareho silang tinamaan ng bala sa dibdib. Si Sabas naman, tumakas. Nahuli siya sa isa pang checkpoint kung saan na-recover ang kanyang service firearms na ginamit niya sa pamamaril. Depensa raw ni Sabas. Due to his anxiety, according to him, hindi niya, binaril niya. Feeling niya kasama yon ng mga sinasabi niyang parang threat sa kanya. Nagsorry ang suspect sa nagawa. Sagol naman, mga trabaho. Sunod-sunod kasi yung problema ko. Na-depress ako. Halo-halo na. Dahil sa trabaho, sa pamilya, sa financial. Hustisya ngayon ang hiling ng asawa ng si Q. Wala man siya kasalanan mo, mabait yung tao. Papunta sana sa trabaho, bakit ganun? Pinatay po siya. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 2 pulis na nabaril sa checkpoint. Mahaharap si Sabas sa kasong murder at 2 counts ng frustrated murder at reklamong administratibo. Pinangunahan na raw ng PNP Internal Affairs Service ang imbestigasyon sa pamamaril ng pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mahigpit na nakabantay ang mga otoridad sa talamak na bentahan ng mga paputok online. Kabilang na dyan ang mapanganib na boga. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Walang kamalay-malay ang lalaking ito na nagbebenta umano ng boga online na pulis pala ang katransaksyon niya. Kaya nang iabot na niya ang ibinibentang package sa kanilang tagpuan sa Pili, Camarines Sur. Agad siyang pinusasan ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group. May pulis kami. Cybercrime kami. Nang buksan ng kahong bitbit ng sospek, tumambad ng 3 piraso ng boga. Pinagmukha pang armas ng militar ang disenyo nito. Ang pang-akit lang kasi niya, ginawa niya ng design na camouflaging. Siyempre, curiosity ng mga tao para akong ano nito kasi meron akong kanyon. Ibinibenta ang mga boga online sa halagang 500 pesos kada piraso. May dagdag na 100 piso kung bibili ng complete set o yung kasama na ang alkohol at iba pang materyales na pampasabog. Sa hiwalay na operasyon, pinalibutan ng mga pulis ang rider na ito sa gilid ng kalsada sa Butuan City, Agusan del Norte. Naaktuhan siyang nagbebenta ng mga paputok online sa isinagawang cyber patrolling ng ACG. Nakuha sa kanya ang ilang iligal na paputok, kabilang ang 500 at 1,000 rounds ng Judas Belt. Gate ng PNP, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibenta ng anumang uri ng paputok online. Mas mainam daw na sa mga physical store na lang mamili. Sa Muntinlupa naman, may 2 ring nahuli dahil sa paglabag sa ordinansa ng lungsod na nagbabawal sa mga paputok. Halos sa 4,000 pisong halaga ng paputok ang nakumpiska sa mga sospek. Bukod sa mga iligal na paputok, binabantayan din ng PNP ang mga insidente ng indiscriminate firing o ang pagpapaputok ng baril. Hanggang kahapon, nakapagtala na ng 15 kaso ng indiscriminate firing ang PNP. May 4 na ring sugatan dahil sa indiscriminate firing at 1 dahil sa stray bullet o yung hindi patukoy kung sino o saan galing ang nakadisgrasyang bala. Kaya paalala ng PNP sa lahat ng gun owners. Huwag po natin mag-attempt po na gamitin po yung mga baril po na yan. Kahit magpaputok po kayo sa pataas o pababa man yan, baka mag-ricochet po yung bala niyan, may matamaan po at meron po madisgrasya. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Marami pang humahabol sa pagbili ng mga legal na paputok sa Bukawi, Bulacan para sa Salubong 2025.
Live mula sa Bukawi, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, anong paputok ang pinakamabenta ngayon? Cheryl, walang patid ang pagdating ng mga namimili rito sa fireworks capital ng bansa. Karamihan sa kanila dumayo pa mula sa ibang probinsya at sinuong ang matinding traffic. Makabili lang ng pailaw at paputok para sa pagsalubong sa 2025. Halos 100,000 piso ang nagastos ni Josephine Navarez para sa mga biniling paputok at pailaw sa pagsalubong sa 2025. Pinag-ipunan daw talaga nila ito buong taon. Tradisyon na raw ng kanilang pamilya ang magpa-fireworks sa buong barangay nila sa Santa Mesa, Manila. And they're waiting. They're putting chairs for them to look at the fires. Actually, tradition na kasi yun. Since when I was kid, talaga, yun nag-start na yung ganon. Kumbaga, every year, pag walang ganon, parang yung lungkot doon sa street namin. Parang siya rin yung nagtatanggal nung lahat ng malas doon. Si Hermie Wilson naman, dumayo pa mula San Juan, La Union. Nasa 20,000 ang budget niya sa pailaw at paputok. Ito raw ang pampabuenas niya sa bagong resort na bubuksan sa La Union. Sa pamilya ko kasi, mas excited kami sa fireworks kaysa sa pagkain. Umaasa naman ang ilang mamimili na hindi magiging maulan sa bisperas ng bagong taon para masulit nila ang mga biniling pampailaw. Hindi naman ako worried kasi yung mga brands naman po ito, license naman po eh. So parang feeling ko naman po nagagana po siya kahit umuulan po. Yes po. So tuloy pa rin? Tuloy pa rin, syempre po. Kasi syempre, bilhin namin ito, susulitin pa rin namin kahit umulan. Mga pailaw ang pinakamabenta rito sa Bukawi na hindi naman daw nagbago ang presyo. Gaya ng 5 colors na luces, naglalaro ang presyo sa 100 hanggang 150 pesos. Ang 1-minute fountain nasa 500. 2,000 pesos naman kung 3 minuto. Ang aerial fireworks na may 16 shots, 1,500. Pero kung mas may budget, 4,500 pesos ang 36 shots. Sa mga paputok naman, mabibili ang kwitis ng 800 to 1,000 pesos kada bundle, habang ang sawa nasa 1,000 to 10,000 pesos. Para naman sa mga walang budget o mas gustong ligtas na salubungin ang bagong taon, meron ding nagtitinda rito ng mga torotot na nasa 50 to 150 pesos. Tuloy-tuloy naman ang pag-iikot ng tauhan ng Bureau of Fire Protection Bukawi. Pagro-robing po, pag-check sa mga kung may mga nagbebenta po ng illegal na paputok, and magsisita na rin po sa mga pinagbabawal, kumari po mga open flame or mga naninigarilyo po sa area. Sa ngayon, wala pa naman daw silang nahuhuli na lumabag. Cheryl, sa mga oras nga na ito, patuloy pa rin ang pagdating ng mga namimili dito sa Bukawi. Gaya nga nitong tindahan na to, hindi sila nauubusan ng customer at isa nga sa mga customer na yan ay si Charles na galing pa sa Batangas. Sir Charles, magkano ba ang budget na inalat mo para sa paputok pagsalubong ng 2025? This year usually mga 5,000. 5,000? So far nakamagkano ka na at ano-ano yung mga pinamili mo? Ito mga almost 5,000. Usually mga area lang naman, fountains, and itong luces syempre sa mga kids ko. Pero sir, ito nga medyo maulan ang panahon. Hindi ka ba nag-aalala na baka mamay masayang yung mga paputok na binili mo dahil nga maulan? Pero sana wag kang umulan, no? Para hindi nga masayang. Pero kung uulan man bukas, off muna. Kasi nga, hindi din naman papakita yung mga ilaw na yan. So, actually, birthday ng anak ko sa January 2. Baka naman doon di ulan, yun na lang, to celebrate the birthday of my son. Thank you, Sir Charles, and Happy New Year. Yun na nga, Cheryl. Ngayon, magdamag nang bukas yung mga tindahan dito sa Bukawi. Kaya naman yung mga kapatid natin na gusto pang humabol para bumili ng mga pampailaw at paputok, habaan nyo po ang pasensya ninyo dahil napakabigat na po ang daloy ng trapiko. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Camille Samonte. Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Ilocos Norte kaninang umaga. Sa videong ito sa isang grocery store sa Lawag City, makikitang nagkalat ang mga paninda matapos ang pagyanig. Inasikaso ng ilang staff ang isang mamimiling tila na hilo. Sa bayan naman ng San Nicolas, pinalabas muna ang mga nagpunta sa isang mall. Ininspeksyon din ng mall kung may pinsala ito. Ayon sa FIVOX, walang naitalang nasaktan at wala ring malawakang pinsala ang lindol.
Nag-abiso ang Pag-asa na posibleng magtuloy-tuloy ang pag-ulan sa bansa hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Posible raw ang mahihinang pag-ulan hanggang madaling araw ng Miyerkules. Kabilang sa apektado ang Metro Manila. Sa silangang bahagi naman ng bansa, posible ang katamtaman hanggang mabigat na ulan sa bisperas ng bagong taon. Epekto yan ng shear line, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at hanging amihan. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 6 na trilyong pisong national budget para sa susunod na taon. Pero ang orihinal na bersyon ng budget na pinasa ng BICAM, tinapyasa ng Pangulo. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alili. Matapos ang mahabang deliberasyon kasama ang kanyang gabinete, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 National Budget o ang General Appropriations Act para sa susunod na taon. Mula sa 6.35 trillion pesos, bumaba ito sa halos 6.33 trillion pesos. Ito ay matapos i-veto ng Pangulo ang higit 194 billion pesos na alokasyon na hindi umano na ayon sa prioridad ng gobyerno. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels. Kabilang sa na-veto, ang 26 billion pesos na alokasyon sa Department of Public Works and Highways at ang higit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations na idinagdag ng BICAM. The projects that had been vetoed are actually some of the projects that we consider that are not totally supportive to the 8-point socio-economic agenda of the government, of this administration. Inilagay din ng Pangulo sa ilalim ng conditional implementation ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at 11 pang mga programa mula sa iba't ibang ahensya. Yung AKAP po, it's still there. It's just that bago po natin ma-release yung pondo, we need to issue guidelines po together with DSWD, DOLE, and NEDA po. Pero ang PhilHealth, hindi na talaga binigyan ng subsidy. Bukod sa walang kapangyarihan ng Pangulo na maglagay ng pondo sa isang ahensya, naniniwala rin siyang malaki ang reserved funds ng PhilHealth. Sa taya ng Department of Finance, madadagdagan pa raw ang surplus o sobrang pondo ng ahensya sa 2025 mula sa kita nila sa investments. Kaya dapat daw tutukan lang kung paano ginagastos ng ahensya ang pera. Palagay ko, yun lang. Itaas natin 100%, 200% benefit package of the top 10 illnesses. Malaking pakinabang ng taong bayan dyan. Hindi na rin naibalik ang 10 billion pesos na kinaltas sa Department of Education. Pero ang education sector pa rin ang may pinakamalaking pondo sa 2025 kung isasama ang pondo para sa state colleges and universities, CHED at TESDA. Sinundan ito ng DPWH, Defense, DILG at Health Department. Lumusot din ang dagdag na 5.2 billion pesos sa Office of the President na idinagdag sa BICAM. Para ito sa pagsalo ng Pilipinas sa hosting ng 2026 ASEAN Summit na idaraos dapat sa Myanmar. Pagtitiyak naman ng Malacanang, pinag-aralan ng husto ng Pangulo ang budget. Kaya duda si Executive Secretary Lucas Bersamin kung uusad sa korte sakaling may magtangkang kumwestiyon sa constitutionality nito. He's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng pamaskong handog sa 2,000 senior citizens sa Metro Manila. Katuwang ng DSWD na mahagi ng financial assistance ang Pangulo para sa mga senior citizens sa Rizal Park sa Maynila. Bago yan, pinangunahan din ng Pangulo ang wreath-laying at flag raising ceremony sa Rizal Monument. Para ito sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Sa isang pahayag, iginiit ni PBBM na buhay pa rin ang pinangarap na progresibong lipunan ni Rizal. Nanawagan din ng Pangulo na maging daan ng pagbabago para sa ikabubuti at ikauunlad ng bansa.
Samantala sa isang pahayag, hinikayat ni Vice President Sara Duterte ang publiko na alalahanin ang katapangan ni Rizal. Ang napakatinding pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaaring manaig. Lalaking yan sa Jensa naputulan ng 3 daliri matapos masabugan ng sinindihan niyang whistle bomb. Mga turista parang sabay-sabay naisip na sa Baguio salubungin ang bagong taon. Kaya ang mga residente nagre-reklamo na sa matinding traffic. At matapos humakot ng award sa Metro Manila Film Festival, The Kingdom, inuulan pa rin ng magagandang reviews. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Wasak ang kamay at naputulan ng 3 daliri ang isang lalaki sa General Santos City. Ang nakadisgrasya sa kanya ang pinagbabawal na whistle bomb. Nasa Frontline balitang yan si Bril Montalvo. Masayang sinalubong ng magkakamag-anak na ito sa Barangay Sinawal, General Santos City ang Pasko noong December 25 ng madaling araw. Hawak-hawak ng lalaki ang isa na kasinding paputok. Maya-maya pa, bigla itong sumabog. Ang masayang tawanan, napalitan ng pagkataranta at iyakan. Makikita ring namimilipit sa sakit ang dugo ang lalaking may hawak ng paputok. Kinilala ang biktimang si JR, 22 taong gulang. Sa ngayon, nasa ospital pa rin ang biktima dahil sa nawasak niyang kamay. 3 daliri niya ang naputol. Inoobserbahan din siya dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Whistle bomb umano ang ginamit ng biktima na paputok na mahigpit na pinagbabawal ng lungsod. Na-find out natin na yung paputok ay binili niya through online, which is ang whistle bomb under siya sa mga prohibited na firecracker. Patuloy daw ang mahigpit ding kampanya ng PNP sa lugar laban sa mga ipinagbabawal na paputok. Sa datos naman ng General Santos City Health Office, aabot na sa 3 ang naitalang firecracker-related injury simula noong December 21 hanggang ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Inihanda na ng ilang ospital sa Metro Manila ang mga gagamitin para sa mga biktima ng paputok, lalo ngayong patuloy ang pagtaas ng firecracker-related injuries. Live mula sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, marami na bang sinusugod dyan na biktima ng paputok? Cheryl, naputukan sa mata, paso sa katawan at ang mas nakakalungkot, hindi kumpleto ang daliri sa bagong taon. Ganyan ang sinapit ng mga biktima ng paputok dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Ayon nga sa DOH, patuloy ang pagtaas ng bilang ng firecracker-related injuries sa bansa bago ang bisperas ng salubong sa 2025. Hindi alintana ng mga batang ito sa Barangay 647 sa Baseco Compound sa Maynila ang peligro na dala ng boga. Inabutan ng News 5 ang grupo ng mga kabataang ito na tila nag-showdown sa palakasan ng boga. Sila mismo ang gumawa nito mula sa PVC pipe, bote ng plastik at lata ng sardinas. Daan-daang boga na ang nakumpiska at sinira ng barangay. Pero aminado ang mga otoridad na hirap silang sitahin ang mga batang gumagamit ng boga.
kung minsan malayo pa lang kami, tumatakbo na. Tapos pinapayuhan din namin mga magulang po na kung pwede sawayin yung mga anak nila. Kasi baka mamaya kung maka-aksidente ng kapwa bata. Sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, umakyat na sa 17 ang bilang ng mga nasabugan ng paputok. Karamihan sa kanila, biktima ng mga iligal na paputok tulad ng King Kong, 5-star, Plapla at Boga. 4 sa mga biktima naputulan ng mga daliri bago pa man isugod sa JRRMMC sa tindi ng tinamong sugat mula sa paputok. Sa buong bansa, umakyat na sa 163 ang firecracker-related injuries. Mas mataas ito sa 113 cases na naitala sa parehong period nung nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng JRRMMC, mas marami ang nabibiktima ng paputok dahil mas madali na itong bilhin, lalo na ng mga kabataan. Ito ang designated area sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center kung saan dadalhin ang mga biktima ng paputok. Sa kanan ko, nakahilera na yung mga higaan para sa mga pasyente. Narito na rin yung mga medicines o mga gamot at medical supplies. Dito naman sa aking kaliwa, yan, tingnan natin. Ito naman yung mga aparato o medical tools na gagamitin sa mga pasyente sakaling kailanganing putulan ng bahagi ng katawan gaya ng kamay. Kung makikita ninyo, meron na ditong hand retractor set, barena at bone saw. Kapag ang sugat ay umabot sa buto at nabalian, kailangan po natin sila lagyan ng mga external fixator. Ito ay parang antena na nakabarena sa mga buto para ito ay madiretso at mabigyan lunas. Pero pag kailangan na kung putulan ng mga daliri, gagamitan po namin sila ng mga rongeur or mga bone saw. Para hindi na raw gamitin ang mga aparatong ito sa inyo, umiwas sa paputok at maghanap na lang ng alternatibong pampaingay. Cheryl, hindi malayo sa kinatatayuan ko ang emergency room o ER ng JRRMMC. Hindi kita sa kamera pero may nakaantabay na triage officer at nurse dyan na naka-assign para nga sa mga mabibiktima ng paputok na isusugod dito. Cheryl, balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles. Sabay sa dagsa ng mga turista sa Baguio City bago ang bagong taon, lalo nagsisiksikan ngayon sa lungsod. Bukod sa mabigat na daloy ng trapiko, pahirapan din ang pagkukommute. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Kasabay ng dagsa ng mga turista sa Baguio City nitong weekend ay ang pagbigat naman ng trapiko. Sa Central Business District, bumper to bumper ang traffic. Ang pila naman ng mga paserong nag-aabang na masasakyang jeepney at taxi, mahaba rin. Idinadaing ng mga residente ang pagbigat ng trapiko kasunod ng dagsa ng mga turista. Sa tansya ng Baguio City Police Office, nasa 60,000 motorista ang lilibot sa buong Baguio ngayong holiday season. Talagang kailangan natin ng smart system para maayos talaga natin traffic. Talagang dagsa sa dami ng sasakyan, ang ating kalsada hindi niya ma-accommodate ng maayos. Kumbaga sa level of service ng ating mga kalsada, nandun na siya sa pinaka-maximum level E na. Hanggang sa ngayon, dagsaan pa rin ang mga turista sa Baguio City kahit na maulan at makulimlimang panahon. Gaya ng pamilya ni Michael na mula pa Zambales. Parang gayong mo ba? Ang Baguio kasi, iba. Talagang grabe. Napakasaya naman talaga. Ang grupo naman ni Kim mula Pangasinan, nakipagsabayan sa mga nagbabike at naggo-go-kart kahit umuulan. Last ride namin this year. So dito namin naisipan kasi matagal kasi namin balak na mag-rides dito. Kahit saan tayo magpunta, ride safe lang lagi. Ang pamilya ni Michael mula sa Mindanao, dito na rin sa Baguio sa salubungin ng taong 2025. Masaya. Actually, dati pinag-usapan namin sobrang lamig parang yelo. Nag-enjoy po kami, sobra. Dami, po. Yung mga tanawin, first time namin makita yung bundok na maraming bahay. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Itodo na natin ang mga pasabog na showbiz balita ngayong last Monday ng 2024. Going abroad na ang award-winning MMFF entry na The Kingdom. Pero bago yan, hindi hintay na ng fans si Piolo Pascual para makisaya sa Pampanga.
Live mula sa San Fernando, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ, dumating na ba si Papa P? Hola Maui, hola mga kapatid. Eto na nga, block screening galore pa rin tayo kahit Jan 30 na para syempre sa blockbuster at highly awarded Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Ang mga nagpapuno ng mga sinihan ngayon, mga fans ni Sulo, Papa Piolo Pascual, at meron silang pasabog tungkol sa entry na The Kingdom para syempre sa mga kapatid nating OFW. Watch this. Mainit ang pagtanggap ng fans sa meet and greet ni Piolo Pascual na gumanap na Sulo sa MMFF entry na The Kingdom. Buong weekend, puno mga sinihan mula north to south. Nag-ikot din sila sa ilang mall sa Manila. At kasama nga ni Papa P si MMFF 2023 Best Actor at Kingdom Star, Cedric Juan. Hakot Award ang The Kingdom sa gabi ng parangal with 5 awards and 16 nominations. Kabilang sa awards na nakuha ng The Kingdom, ang Second Best Picture, Best Director para kay Mike Tuviera, Best Production Design, Best Visual Effects, at Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award. Talaga namang hakot ang The Kingdom sa makasaysayang 50th anniversary o golden year ng MMFF. Kaya naman after ng festival, narinig ng Media Quest, APT Entertainment at MZTV Productions ang sigaw ng marami. Ipapalabas na rin sa ibang bansa ang The Kingdom soon. Mga kababayan, darating po dyan ang The Kingdom kung nasan man kayo. We have screenings planned already for North America and Canada and Middle East, of course, and Europe. Kaya darating po kami dyan. The Kingdom actually elevates filmmaking in the country. Mahirap gawin, napaka-brave niya, napaka-ambitious niya para magawa natin ang ganito na ganito kaganda, di ba? It's something that we should really be proud of. Ito na nga ha, magsisimula ng ikalawang block screening para sa The Kingdom dito syempre sa Pampanga. Pero bago yan, na corner muna natin si Papa Piolo Pascual at doon niya kinwento nga sa atin, ano nga ba ang patutunguhan ng The Kingdom? Mas pasabog pa raw. Pakinggan nga natin ang ating panayam kay Piolo Pascual. Balita ko, from Pampanga, mangingiba yung bansa na rin daw kayo. Papa P, mukhang The Kingdom is going to different countries. Yes, we have a couple of territories na confirm na. But also, of course, last week of January, we have the MIFF in LA. So we're looking forward to that as well. Pero bakasyon muna after nito. Oo, kasi sobrang sipag. Imagine mo, 30th, nandito ka pa rin sa mga sinihan. Dito pa rin ako. May work pa siya dito bukas. Countdown. Narinig nga namin, baka may sequel to? Parang sumisigaw na sequel. Actually, this is a prelude to something bigger. It's a prelude to something bigger, and we're just really happy because it's got the attention and the acclaim that it really wanted. So, simula pa lang to. Suportahan natin ang The Kingdom at ang Siampang Metro Manila Film Festival entries in cinemas hanggang January 7 po yan. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, MJ Marfori. Susunod, kalsadang yan sa Quiapo, Maynila. Bakit kaya laging madulas? Kaya madulas ang disgrasya. Mga humahabol makabili ng mga pampaswerte sa 2025, sisilipin natin live sa Divisoria. At alam nyo ba ang posibleng hindi sa basketball na humaling ang mga Pinoy kung hindi tayo nasakop ng mga dayuhan? Yan ang iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Madalas na disgrasya dahil sa madulas na kalsada. Yan ang inirereklamo ng mga motorista sa isang kalye sa Quiapo, Maynila. Ang sanhi ng mga disgrasya, katas ng basura. Nasa frontline ng balitang yan,
Simon Gualvez, exclusive. Dahan-dahan kung magpatakbo ang motorsiklong ito nang makuna ng CCTV sa Carlos Palanca Street sa Quiapo, Maynila noong Biyernes. Pero pagdaan sa tila basang bahagi ng kalsada, nagpagewang-gewang ang rider hanggang sa tuluyang sumemplang. Isang araw bago yan, nasa pool din ng CCTV ang paparating na motorsiklong bigla ring sumemplang pagdaan sa parehong basang parte. Pati tuloy ang pasaherong bata ng nakasalubong nitong e-trike nahulog at muntik pang pumailalim. Ang sanhi ng mga aksidente, katas daw ng basura mula sa nangongolektang garbage truck sa lugar. Hindi natin masisi yung truck, no? Kasi puno na yung truck, puno na yung basura, so they need to push it inside. So, ang tendency, dahil galing siya sa palengke, yung mga lamang loob ng baboy, manok, or whatnot, kumakatas doon sa truck. So, nag-iiwan siya ng putik, lansa doon sa kalsada. Ang 25 anyos sa si Revo, puno rin ng sugat sa katawan matapos maaksidente sa lugar. Nagwigil na po yung gulong ko. Dumulas na ho ako. Nag-slide na ho yung motor ko. Bukod sa mga establishmento, mas dumarami rin daw ang mga sidewalk vendors dito sa kahabaan ng Carlos Palanca Street tuwing buwan ng Disyembre. Kaya ang resulta, mas maraming naiipong mga basura lalo na kapag gabi. Dahil dito, ipinagbawal na muna ng barangay sa lahat ng mga pwesto na mag-iwan ng basura sa tapat nila. Nagtalaga na rin ng isang lugar na paghahakutan ng mga maiipong kalat. Bagamat itinuturing na isolated case, hindi na raw nagulat ang Manila Department of Public Services sa mga naitalang insidente. Yung dati po kasi nating is mga luma, kumakatas po talaga. Aside from yung sa accidents po, yung ibang concern ng mga tao is yung spreading of mga germs and bacteria. Sa pagpasok ng bagong taon, sisiguraduhin daw ng 2 bagong kumpanya na kokolekta ng basura sa lungsod na hindi na mauulit ang ganitong insidente at lilinisin din pati ang mga katas ng basura. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nabiktima ng holdupper ang isang menor de edad sa Novaliches, Quezon City. Ang sospek, labas-masok na sa kulungan. Nasa Frontline balitang yan, si Hannibal Talete. Sa pool sa kuwang ito ng CCTV na pumasok sa isang kanto ang 15 anyos na lalaki sa Barangay Gulod sa Novaliches, Quezon City. Hindi na nahagip ng CCTV ang mga sumunod na nangyari, pero hinold up na ang biktima sa kalsadang yan. Okay, so yung suspect nagdeklara ng hold up, tinutukan siya ng baril at kinasahan. Tapos tinangay yung kanyang dalang cellphone at iniwan yung minor. Sa follow-up operation ng pulisya, agad na aresto ang 20 anyos na suspect. Na-recover sa kanya ang cellphone ng biktima. Nakumpiska rin ang isang baril na kargado ng mga bala na ginagamit sa krimen. Eto na ang 3 beses na makakulong ang suspect. Dati siyang nasangkot sa illegal na droga at gambling. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Mahaharap siya sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Bukas na ang bispiras ng bagong taon, kaya naman dagsa na ang mga naghahabol sa pagbili ng mga pampaswerte. Live mula sa Divisoria, nasa Frontline ng balitang yan si Carrie Cater. Carrie, ano-anong pampaswerte sa 2025 ang mabenta ngayon? Cheryl, mula sa pagkain, iba't ibang bilog na prutas at kung ano-ano pang pampaswerte sa bagong taon, nandito yan lahat sa Divisoria. Kaya nga gaya ng nabanggit mo, bago ang bisperas bukas ay marami nang humahabol mamili para sa kanilang pagsalubong sa 2025. Pero bukod dito sa Divisoria, mabenta na rin ang mga Lucky Charm sa isa pang sikat na bilihan, ang Binondo. Hindi lang Lucky Charm bracelets ang binili ni Jacqueline para sa kanila ng kanyang mga anak sa Binondo. Meron ding Buda at ibang mga pampaswerte sa pera. Taon-taon na raw namimili ng ganito si Jacqueline sa paniniwalang matutupad ang kanyang New Year wish. Lahat po ng kasi na-try ko na po yung mga iba. Sa awa ng Diyos naman ay meron namang pagbabago. Good health, prosperity, abundance. Matapos lahat yung aking anak sa pag-aaral. 200 pesos pataas ang Lucky Charm bracelets na tulad ng binili ni Jacqueline. Habang hindi naman bababa sa halos 6,000 pesos ang power bracelets kabilang ang mga naka-customize base sa birthday.
Sa tindahang ito, ang mga Lucky Cat at Gold Bar ang pinakamabenta. 100 pesos ang isa at pwede mo itong ilagay sa cellphone case o pitaka. Pag nakalagay sa pitaka mo, itong darating na taon, medyo sesertain tayo, at least siguro magkakaroon ng pera, may mga, lalo na yung mga nagbi-business, may mga katuwaan nga na sinasabi minsan pag nilagay mo daw sa cellphone mo, hindi daw manakaw yung cellphone. Sa mga gusto naman ng all-in na swerte, 300 pesos lang ang Prosperity Set. Umaabot naman ng 2,800 pesos ang Prosperity Basket. May complete pouch din sa halagang 6,800 pesos para sa mga may budget. Sa paniniwala ng Feng Shui, ang dapat hindi mawala sa mga bibilhin yung pampaswerte ay ang holo o pangontra sa sakit. Kung pampaingay naman ang hanap nyo na iwas disgrasya, meron din silang electric firecracker na ganito ang tunog. Pero kahit mismong mga nagtitinda, nagpapaalalang hindi dapat iasa lahat sa mga pampaswerte. Lahat yan kailangan ng magandang gawain, do good deeds. Lahat yan ay may good karma na pabalik. Sa Divisoria naman, siksika na rin sa dami ng mga namimili ng mga bilog na prutas. Makakabili ka ng isang pack ng kiat-kiat sa halagang 100 pesos. 3 piraso ng peras na rin ang mabibili sa parehong presyo. 4 naman sa kiwi at orange at 8 sa lemon. Ang pinakamurang mansanas nagkakahalaga ng 50 pesos kada piraso. Habang naglalaro sa 100 hanggang 300 pesos ang grapes, melon, chico, lansones at pinya. Ang mga mamimili talagang pilit daw pinagkakasya ang budget para makumpleto ang 100 bilog na prutas. Sabi nila po, swerte daw eh. Wala naman po masama kung susundin natin eh. Para naman sa mga naghahanap ng tikoy na pwedeng idagdag sa medianoche, naglalaro ang presyo niyan sa 155 hanggang 285 pesos kada box. Cheryl, dahil alam natin na may mga ipinagbabawal na paputok, isa pa sa mga pwedeng bilhin ng ating mga kapatid ay itong mga torotot. Sa halagang 10 hanggang 35 pesos lang, mabibili nyo na yan para magkaroon ng maingay at masiglang pagsalubong sa bagong taon. Balik sa'yo. Maraming salamat, Carrie Cater. Tinapos na ng Pilipinas ang 50-year drought sa football kontra sa Team Thailand. Yan ay matapos ang impressive win nila kontra sa powerhouse team sa semifinals ng ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Nakuha ng Pilipinas ang early lead sa strike ni midfielder Sandro Reyes sa 23rd minute. Bumawi naman ang mga Thai at itinabla ang laro 20 minutes later. Pero naka-last minute goal ang ating mga pambato noong second half para makuha ang panalo. Susubukan ng Team Pilipinas na dalhin ang momentum sa second leg ng semis mamayang alas 9 ng gabi. Ano nga kaya ang mga sport na mauuso kung nanatiling uncolonized ang Pilipinas? Yan ang isa sa mga in-explore ng Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Kabilang sa nakita sa film ang malasabong na combat sport. May tari sa braso ang mga participant. Kita rin na may nilalarong board games sina Bossing Vic Soto at Sue Ramirez na parang chess o dama, pero mas elaborate ang design ng pieces. Kapansin-pansin din ginamit sa film ang Philippine martial arts na arnis, kali o eskrima sa ilang fight scene sa pelikula. Mas magpa-prosper nga kaya ito sa isang uncolonized sa Pilipinas? Mas makikita pa natin ang sports sa Kingdom of Kalayaan sa The Kingdom. Official entry ng MQuest Ventures, APT Entertainment at MZTV Production sa MMFF. Showing na po in all cinemas nationwide. Susunod, babae sa Lapu-Lapu City, Cebu, pinagsasaksak habang nakasakay sa modern jeep. Sa pool sa video, truck ng bombero na nakaharang sa riles sinalpok ng tren. At Andrea Brillantes, tinalo si Nancy McDonney ng K-pop girl group na Momoland sa Most Beautiful Faces of 2024. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Disgrasyang inabot ng isang truck ng bumbero nang masapul ito ng isang tren sa Florida sa Amerika. Sa dashcam video, makikita mabilis sa pagandar ng tren hanggang sa unti-unting maaninag ang tumatawid na fire truck sa gitna ng riles. Pero bigo itong tuluyang makatawid at nasapul ng tren. 3 bumbero at 12 pasahero ang sugatan. Inaalam pa ng mga otoridad kung may re-responde ang sunog ang truck at kung may kapabayaang nangyari. Patok sa takilya at inuulan ng positive reviews ang second best picture ng 50th MMFF na The Kingdom. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Day 6 ng Metro Manila Film Festival. Nakanood na ba ang lahat? Aba, hindi nawala ng pila ang second best picture ng 50th MMFF entry na The Kingdom. Box office pa rin. Mukhang ayaw magpahuli sa mga kwentuhan ng mga malalaya. Ito nga, ang umuulang papuri reviews. Say ng Filipinas Today, bossing Vic Soto didn't disappoint. Deserve na deserve daw ang recognition. Screaming for sequel pa nga raw ang ending ng The Kingdom. Nako, is that true nga ba? Hindi nga naman missed opportunity ang pagtackle ng uncolonized Philippines sa The Kingdom, according sa review. Madami pang netizens ang nag-react dyan at approve na approve yan kay MVP Group Chairman Manny V. Pangilinan na pinuri ang The Kingdom. It made a number of social and political commentaries which ring true to this day, no? Even if we're a democracy. There are many firsts about it, like Vic Soto not doing a comedy role, and the script writing is excellent. Suportahan ng The Kingdom at siyang entries ng Metro Manila Film Festival. Tatagal yan sa mga sinihan hanggang January 7. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, plane crash sa South Korea. Isa sa mga itinuturing na worst aviation disasters sa buong mundo. At Kapatid Network na nanatiling isa sa pinagkakatiwalaang TV station ng mga Pinoy. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Di na umabot sa bagong taon ang halos 200 pasaherong biktima ng malagim na plane crash sa South Korea. 2 naman sa crew ng nasabing flight ang himalang nakaligtas. Ang itinuturong punot dulo niyan, bird strike. Narito ang Frontline News Abroad. Sumadsad at dumausdos ang eroplanong yan sa Muan International Airport sa South Korea kahapon. Hindi nakalabas ang gulong ng aircraft, kaya kumaskas ang buntot nito sa paliparan. Hanggang sa sinalpok ng eroplano ang pader at saka sumabog. Nilamon ng apoy ang aircraft. Sinubukan niyang apulahin ang mga bumbero lalo't halos 200 ang sakay nito. Nang maupula ang apoy, agad ikinasa ang search and rescue operation sa 175 pasahero at 6 na crew ng Jeju Air Flight. Pero makalipas ang mahigit 7 oras, idineklarang nasawi ang lahat ng pasahero. 2 crew ang himalang nakaligtas. Dahil dyan, bumuhos ang emosyon sa Muan International Airport nang isa-isahin ang pangalan ng mga nasawi.
Ang ilan, galit ang ibinato sa mga otoridad. Ang masaklap kasi, maglalanding na lang ang eroplano na galing Bangkok, Thailand nang maaksidente ito. Halos lahat ng mga pasahero, mga Korean. Base sa investigasyon, nasalpok ng ibon ng eroplano 8:59 ng umaga nang mag-abiso ang control tower na may bird activity. Pero eksaktong alas 9 ng umaga, nangyari ang plane crash. Nakapagdeklara pa raw ng Mayday o emergency ang piloto. Humingi naman ng tawad at pakikiramay ang CEO ng Jeju Air sa mga biktima. Tuloy-tuloy ang recovery operation sa crash site. At na-recover na rin ang black box ng eroplano. Ang plane crash na yan ay isa sa itinuturing na worst aviation disasters. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nananatili pa rin sa mga pinagkakatiwalaang TV station ng bansa ang TV5. Base po yan sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa nasabing survey, 93% ng mga Pinoy ang nagtitiwala sa Kapatid Network. Pinakamataas ang nakuha nating trust rating sa Metro Manila na sinundan ng Visayas, Mindanao at Balanced Luzon. Lumabas din sa survey na pangalawang Kapatid Network sa top source ng balita sa buong bansa. 56% ng mga Pilipino ang umaasa sa TV5 pagdating sa balita at impormasyon. Nangunguna tayo sa Central Visayas at malakas din sa Cagayan Valley. Inadtad ng saksak ang isang babae habang nakasakay sa modern jeep sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang sospek, dati raw niyang asawa. Nasa frontline balitang yan si John Aroa. Pinagkaguluhan ng mga residente ang nakabulagta at wala ng buhay na babaeng yan sa loob ng modern jeep sa Lapu-Lapu, Cebu. Tad-tad siya ng saksak sa katawan. Bago yan, una na siyang nadatnang nakasubsob sa unahang bahagi ng jeep. Kinilala ang 42 anyos na pasaherong si Carmela Mamak ang itinuturong sumaksak sa kanya. Ang dati niyang asawa na si Gelson Mamak. Sa imbestigasyon, sumakay ng modern jeep si Carmela, saka umupo katabi ng driver. Siyempong nakita niya si Gelson, kaya sinabihan niya ang driver na huwag itong pasakayin. Pero tumanggi ang driver sa takot na baka ireklamo. Makalipas ang halos isang oras, may mga bubabang pasahero kabilang na si Gelson. Dito na siya sinaksak ng 8 beses ng biktima. Sumibat ang suspect pagkatapos ng krimen. Nagkagulo at nagunahan naman pababa ang mga pasahero. Naikinasawi ng sikyo na si Eva Villarreal matapos siyang madaganan. Nang maaresto ang suspect, mariin niyang itinanggi ang krimen. Depensa niya. Sir, wala yung ko, sir. Ako na. Di po talaga ako. 12 taon na kaming maghiwalay. Pero yung time na yun, nasa trabaho ako, natutulog. Ginising na lang ako ng katrabaho ko na pinatay daw yung asawa ko. Doon ako sa paaralan, hindi ako lumalabas dahil may party. Tapos nalasing ako. Giit pa ng suspect, may mga nakakita sa kanya na nasa trabaho siya noong panahong pinaslang ang kanyang dating asawa. Meron din daw mga CCTV footage na nagpapatunay na nasa trabaho siya noon. Sa kabila niyan, positibo siyang kinilala ng mga pasahero ng modern jeep. Ayon sa mga pulis, may mga bantang natatanggap ang biktima mula sa suspect. Pero kabilang din sa iniimbestigahan ay ang bagong kinakasama ng biktima. Inaalam kung isa itong crime of passion. Wala namang na-recover na kutsilyo sa suspect. Ang pamilya ng nadamay na sikyo, hustisya ang isinisigaw. Sakit lang kayo, sir. Kalit lagi siya nawala, sir. Sakitan lang dyan ko kayo, sir. Kato pa dyan kayo na nagpaabot pa dyan ko na may mga pinalit siya, sir, na aron sa sakyanan, sir. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Nasunog ang 4 na stalls ng Baguio City Public Market. Ang pinagmulan raw ng apoy, overloaded na sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Tanaw ang maitim at makapal na usok mula sa nasusunog na palengke sa Baguio City. Pasado alas 9:30 kagabi, sumiklab ang sunog. Agad rumusponde ang mga bombero at naapula ang apoy. 4 na stall ng mga bilihan ng mga gamit ang natupok. Wala naman nasugatan o nasaktan sa sunog. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, lumalabas na overloaded na saksakan ang sanhi ng apoy. Tingnan namin, pinapakita nga ng
daming mga wires na konektado na extension to another extension to another extension. Octopus connector. Boss, yes. Overloaded na yung wire. Dahil dito, papaigtingin ng BFP at pamahalaang lungsod ang kanilang inspeksyon sa lahat ng seksyon ng palengke. Tiniyak rin nila hanggat maaari ay puputulin nila ang mga illegal na koneksyon ng mga wiring sa loob ng palengke. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagkilos protesta ang ilang militanteng grupo sa Mendiola para tutulan ang paglagda ni Pangulong Marcos sa 2025 national budget. Anila pakitang tao lang daw pagvito ng Pangulo sa ilang probisyon sa budget at marami pa raw dapat inayos. Nasa Frontline balitang yan, si Marian Enriquez. Kasabay ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa higit 6 na trilyong pisong General Appropriations Act para sa taong 2025. Nagprotesta naman ang Makabayan Bloc sa Mendiola. Ito ay para kondenahin ang pinasang budget ng Pangulo. Sa halip na palakihin or lakihan ang budget para sa mga social services, kagaya ng edukasyon, ng kalusugan, sa pabahay, etc., ay minabuti ng budget na ito ng Marcos administrasyon na palakihin ang budget nila para sa mga pork, no? Para sa mga patronage politics. 10 araw binusisi ng palasyo ang BICAM version ng budget. Nasa 194 billion pesos na halaga ng budget allocation ang binito ng Pangulo. Pero gaya ng inaasahan, hindi na naibalik ang tinapyas na budget sa DepEd at zero subsidy sa PhilHealth. Naniniwala tuloy ang mga progresibong grupo na pakitang tao lang daw ang pagdito ng Pangulo sa ilang probisyon ng budget. Yung 194, barya lang yan. Dapat na ginawa, ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ang mga pondo para sa serbisyong pampubliko. Dagdag pa ng Makabayan Bloc, aumento sa sahod ang isa sa pangunahing pangangailangan ng mga tao. Katunayan, 2 taon na raw nakabinbin ang panukalang wage hike. Pero kung may mga hindi natuwa, meron din namang approve sa pagbabawas ng Pangulo sa budget, gaya ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Pero kung siya raw ang tatanungin, mas mainam daw sana kung mas malaki pa ang ibinawas sa programmed at unprogrammed appropriations at inilipat ito sa sektor ng edukasyon. Binigyang diin naman ni Senator Grace Poe ang conditional implementation ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na pagpapakita raw ng kanilang responsibilidad na tiyaking hindi maaabuso o nadodoble ang pamimigay ng ayuda. Tiwala rin ng senadora na hindi kakapusin sa pondo ang PhilHealth kahit walang makukuhang subsidy dahil tiniyak naman daw ng economic team at mismong board ng PhilHealth na sapat ang surplus at reserve funds nila para i-cover ang indirect contributions ng may hirap na miyembro at pagpapalawig ng benefit packages. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Masaya ang salubong sa bagong taon ng 100 persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison matapos silang palayain. At para makapagsimulang muli, tutulungan din sila ng pamahalaan na makahanap ng trabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Bagong taon, bagong pag-asa ang sasalubong sa nasa 100 persons deprived of liberty ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Dahil lahat sila lalaya na. Suot ang puting t-shirt, maagang dumating ang PDL para sa pinaka-importanteng programa. Para kay JC, wish come true ang paglaya matapos makulong ng 2 taon sa medium security compound. Bagong buhay na po ako. Ang hirap po ito para makasama ko po ang pamilya ko. Mahal, happy New Year, pauwi na ako. Sorpresa naman para kay Jeber Mermilio na napaaga ang paglaya. 5 taon daw ang sentensya niya na dapat bunuin. Kaya naman, blessing sa kanya na nagbunga ang araw-araw na panalangin na makapag-celebrate muli ng bagong taon sa piling ng kanyang pamilya. Na-surprise po ako kasi hindi ko naman sukat nakakalain. Ang ano ko talaga, ang ini-expect ko, next year pa. Ngayon laya na po ako, magpasalamat po ako na talagang lumaya ako, magbagong buhay na ako, maghanap lang ng pala rin, makabalik sa trabaho. Higit 100 PDL ang nakalaya dito sa Bucor ngayong magbabagong taon. Pero sa kabuuan, 1,000 PDL na nabiyaan ng pamasko ng Bucor matapos silang makalaya dahil sa pagbuno ng kanilang mga kaso o paggamit ng good conduct time and allowance. May pasorpresa pa ang Bucor sa mga lalaya ngayon. Katulong ang Department of Labor and Employment, tutulungan sila na makahanap ng trabaho. Yung reintegration program, hindi lang DOLE, DOH, DSWD,
TESDA, and other government agencies na pwedeng tumulong para mabigyan sila ng bagong hanap buhay. Ayon sa Bucor, asahan pa raw sa susunod na taon na mas marami ang lalaya dahil sa revised at pinadaling proseso ng Good Conduct Time Allowance, kung saan kasama rin ang mga heinous crime convict sa maaaring makalaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Balik bansa ng 13 Pinay surrogates o yung ginawang paanakan sa Cambodia. Naharap sila sa kasong human trafficking dahil sa pagkakasangkot sa surrogacy scheme. Pero ginawaran sila ng royal pardon ng pamahalaan ng Cambodia. Nasa kustodiya na sila ng Department of Social Welfare Development. Matatandang nahuli ang mga Pinay sa isang raid sa Cambodia noong Setyembre. Pinagbabawal kasi sa naturang bansa ang surrogacy. Siniguro rin ng ating pamahalaan na nakaalalay sila sa mga Pinay para makamit ang hustisya laban sa kanilang illegal recruiters. Tulungan talaga namin sila kung talagang maglakas loob sila at kasuhan yung mga recruiter nila, talagang matitiyak namin na bibigyan sila ng proteksyon ng pamahalaan. Tuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon sa PHIVOLCS, 6 na beses na nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon. Tumagal daw yan ng 12 hanggang 84 na minuto. Mahigit 20 rin ang naitalang volcanic earthquakes. Naglabas din daw ang bulkan ng mahigit 6,000 tonelada ng sulfur dioxide kahapon. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa Bulkang Canlaon. Natabunan ng landslide ang bahagi ng Marikina Infanta Road sa Infanta, Quezon. Dahil dyan, hindi na madaanan ng mga sasakyan ang naturang kalsada. Tuloy-tuloy ang buhos ng ulan sa Infanta na naging sanhi ng landslide. Kasalukuyan nagsasagawa ng clearing operation ng mga otoridad para alisin ang gumuhong lupa. Habang naka-break from school ngayong holiday, hindi pinalampas ng mga chikiting at kanilang pamilya ang mamasyal sa Malabon Zoo. Libre kasi ang entrance fee sa zoo ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hindi porket bakasyon ay time out ding matuto ang mga bagets. Dahil ngayong araw, libre ang entrance sa Malabon Zoo. Kaya mga young at heart, enjoy sa pamamasyal. Ang mga hayop na nakikita lang sa mga libro, pictures at video, harap-harapan ng nakakasalamuha. Gaya ng mga ahas na ito na nahahawakan pa ng mga bata. Snake represents healing also. And it's healing, why? Kasi po, it sheds its skin every month. So, nagre-regenerate po siya. So, symbol of healing. At kahit nasa zoo, feel pa rin ng mga bata at ng mga hayop na they are one with nature sa natural sounds na pinatutugtog sa buong zoo. Nakaka-relax din do ito sa mga hayop. We try to replicate the forest of a tropical rainforest. It serves as a silencer po. And so wala pong papasok na masyadong noise sa loob ng Malabon Zoo. Bukod sa interaction with the animals, binigyan din ng mga bata ng alternatibong pampaingay gaya ng mga turotot para sa pagsalubong sa bagong taon. Hindi lang ito safe for the kids, but safe for the animals din. Actually, first time po namin pumunta dito kasi dati pa talaga, sabi ko, pag lumaki-laki yung baby ko, una naming pupuntahan yung Malabon. So, maganda siya kasi nag-enjoy naman yung mga bata. Masaya po kasi blessing po sa amin kasi gawa ng pagpunta namin dito, akala namin bibili kami ng ticket. May binigay po pala na free na ticket para po sa amin. Si Malabon Zoo founder Manny Tangco may iniwan pang tips para sa stress-free na pagsalubong sa bagong taon ng ating pets at home. Yung mga pets natin, lagay po natin sa loob ng kwarto natin, sa loob ng bahay, and play soothing music po para ma-distract sila. No? Kung meron kayong toys for them, buy them new toys. Usually the animals, they like new toys all the time. So madi-distract po sila during the revelry. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinasok ng mga magnanakaw ang bahay ni Dallas Mavericks superstar Luka Doncic. Ayon sa isang local media, nakuha ng mga magnanakaw ang $30,000 o 1.7 million pesos na halaga ng alahas. Wala naman daw tao sa bahay ng NBA superstar noon kaya wala namang nasaktan. Iniimbestigahan na ng authorities sa Amerika ang sunod-sunod na pagnanakaw sa bahay ng mga athlete. Bukod sa NBA stars ay may mga nabiktima ring NFL players.
Niluwagan na ng International Chess Federation ang kanilang dress code matapos mag-walkout si chess grandmaster at world #1 Magnus Carlsen sa isang competition. Nag-quit si Magnus matapos siyang sitahin at pagmultahin dahil sa pagsusuot ng jeans. Hindi raw kasi ito sunod sa dress code ng federation. Kasunod niyan, papayag na raw ang federation sa pagsusuot ng jeans pero dapat ay kamatch ng jacket ng players. Magbabalik na rin daw sa kompetisyon si Carlsen at balak niyang magsuot uli ng jeans sa kanyang next match. At yan ang latest sports action natin ngayon Monday. Thank you so much for tuning in mga kapatid. Ako po si Fifi Sharma. Susunod, OFW sa Kuwait na sangkot sa pagkamatay ng anak ng kanyang mga amo, isolated case lang ayon sa Department of Migrant Workers. At Nations Girl Group na BINI, humakot ng parangal sa 9th P-Pop Music Awards. Tuloy-tuloy pa makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling nadagdagan ang bilang ng mga nasangkot sa aksidente sa kalsada mula noong December 22. Ayon sa Department of Health, umakyat na sa 457 ang naitatalang na aksidente sa kalsada. 5 sa mga insidenteng ito ang may nasawi. Paalala ng DOH, ugaliin ang pagsusuot ng helmet para sa mga nakamotor at seatbelt para sa mga nagmamaneho. Iwasan din ang pagmamaneho kung pagod o nakainom ng alak. Iba't ibang exhibit ang binuksan para sa ika-128 anibersaryo ng pagkamatay ni National Hero Jose Rizal. Tampok sa mga dinisplay ang hinulman niya mismong sculpture ni Josephine Bracken. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Sa Fort Santiago, kung saan ipiniit si Dr. Jose Rizal bago siya binitay sa Bagong Bayan, matatagpuan ang museo ni Jose Rizal. Higit 20 obra ng Quezon Artistry and Creativity ang nakadisplay sa kanilang commemorative exhibit. Nagbigay din sila ng portraiture workshop. Sa main office naman ng National Historical Commission of the Philippines, hanggang huling araw ng Pebrero ang 2 palapag na exhibit. May mga larawan ng scale model na kasali sa contest noong 1907 sa pagdisenyo ng monumento ni Rizal sa Luneta. Ang motostela o guiding star ng Swiss sculptor na si Richard Kisling ang kasalukuyan na nakadisplay sa Rizal Park ngayon. Pero alam nyo ba mga kapatid, ito ang Al Martir de Bagong Bayan ng Italian sculptor na si Carlo Nicoli at ito yung nanalo actually sa contest. So bakit hindi ito ang nakadisplay sa Rizal Park ngayon? Nagkaroon daw ng problema. Problema sa pagkukontrata. It will be taken over by the first runner-up. So ang first runner-up pinagawa ni Richard Kisling na motostela, yun yung nakontratang gawin. So it was made in Switzerland, siniping na lang papunta dito sa Pilipinas. Nakadisplay din ang Orate Frates, satire sculpture tungkol sa isang praile na imbis na mabuhay ng banal ay naging makamundo. Sculpture ng isang batang babaeng taga-Dapitan na nilikha daw ni Rizal noong 1892. Naka-exhibit din ang Triumph of Death over Life sculpture na iniregalo ni Rizal sa kanyang best friend na si Ferdinand Blumentritt. Unang pagkakataon ito ng NHCP na pagsamahin yung mga artworks ni Rizal na nasa iba't ibang koleksyon ng iba't ibang museo ng NHCP. Nais kasi natin ipakita dito kung gaano kalawak yung kaalaman ni Rizal, yung mga interest niya. Ang mga sumilip sa exhibit, humanga sa obra ni Rizal bilang isang artist. Maraming hindi nakakaalam ng mga skulptura niya. Pasabog din ang Rizal Day offering ng National Museum of Fine Arts. Pinagkaguluhan ang Josephine Sleeping o Rizal's Mona Lisa, kung saan hinulma ni Rizal sa clay ang kanyang last love na si Josephine Bracken habang natutulog. Yung talent ni Rizal is outstanding. It gave me goosebumps. Makikita natin dito na
si Rizal, kahit tinitingala natin siya, ay isa rin siyang normal na tao. Naging isang tao rin siya na marunong magmahal sa isang kabiyak. Ang kapatid ni Rizal na si Narcisa ang nagtago ng sculpture hanggang sa napasa kamay ito ng National Museum. Higit 30 milyong piso na ang halaga ngayon ng Josephine Sleeping. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Ibinunyag ni Wonder Woman star Gal Gadot na na-diagnose siya ng massive blood clot habang nagbubuntis. Sa Instagram post ni Gal, sinabi nitong nagkaroon siya ng blood clot sa utak noong Pebrero habang nasa ika-8 buwan ng kanyang pagbubuntis. Dahil daw dito kaya siya isinugod sa ospital saka sumailalim sa emergency surgery. Kahit hindi pa niya kabuanan, dito na niya ipinanganak ang babaeng anak na si Ori na ang kahulugan daw ay my light. Nagpapasalamat din siya sa kanyang mga doktor na tumulong para sa kanyang agarang paggaling. Angat talaga ang ganda ng mga Pinay. Nangunguna kasi ang ilang Filipino artists sa 100 Most Beautiful Faces of 2024 list. Una sa listahan ng United Kingdom critic website na si TC Candler, si Andrea Brillantes. Ito ang ikalawang beses na nakapasok si Blythe sa listahan. Siya lang din ang natatanging Pinay sa top 20. Tinalo ni Andrea ang top 1 last year na si Nancy McDonney ng K-pop girl group na Momoland. Top 2 naman sa listahan si Blackpink Jisoo. Bukod kay Andrea, kasama rin sa Most Beautiful Faces si Lavender Field star Janine Gutierrez na pang 28. Hindi na wala dyan si Liza Soberano na pang 31 sa mga magaganda. Si Liza naman ang may longest streak dahil isang dekada na siyang kasali sa listahang yan. Pasok din sa Most Beautiful Faces of 2024 sina Bel Mariano, Ivana Alawi, Jelly Danca ng Eunice at Bini Aya. Congrats sa lahat ng winners! At yan ang showbiz updates natin ngayong Monday. Bukas ulit mga kapatid, ako po si Maui David. Yes, bukas po maghahatid pa rin kami ng balita kahit bisperas na. Yes. Dire-diretso. Ready na ba kayo? Ready. Yes. Are you ready for 2025? Positive ang energy natin. Oo, ganyan. Parang si Fifi lang. Yes. Positive. Ayan. Positive lang. At yan po mga balita at impormasyong dapat nyong malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.